I really feel bad for Senator Amy Marcos. Come to think of it, si Senator Amy Marcos ang isang politiko na kahit anong gawin niya, it is always never enough. She is in a situation na hindi naman parehas dun sa ibang mga politician. Well, number one, Marcos siya, so meron siyang bagahe. Pagkatapos, siya yung Marcos na never magiging option para maging presidente. Kasi ayaw ng tatay niya eh. Ang tatay niya sinasabi talaga, magpe-presidente, hindi ikaw, si Bongbong ang magpe-presidente, ganyan-ganyan. Yun yung lagi sinasabi. So, kumbaga parang castrated na yung dreams niya and ambitions kasi parang alam na hindi siya talaga hindi siya pwedeng mag-ambisyon. Alam mo yun? Nagsisimula pa lang siya, clip na yung kanyang pakpak. Hindi talaga siya makakalipad ng bongga-bongga. And yeah, Senator Amy Marcos, she is always one inconsistency away from condemnation. Kasi Senator Amy was able to forge friendship with PRRD, pero hindi ibig sabihin nun na yung entire Duterte support base love her. Maraming ang galit sa kanya di ba? Ngayon, sa side ng mga loyalista, dahil maka-Duterte siya, nagagalit sa kanya. Sa side ng mga Duterte, dahil nga Marcos siya, nagagalit sa kanya. So ngayon, whatever she does, laging parang, totoo ba yun? Etches lang yan. Ay, naku, Marcos yan. Huwag mo pagkakatiwalaan yan. Yung baggage ng kanyang apelido, and at the same time, yung trust ng mga tao cannot be given to her, cannot be afforded to her in the same manner na kagaya ng ibang mga Duterte-aligned politician. Like for example, Robin Padilla is really kumbaga parang undoubtedly loyal, 'di ba? Of course, Robin Padilla is a neophyte senator. Pero yung tiwala ng mga tao kay Robin Padilla, whether marami siyang output or wala, would still be there. Senator Bongo, Senator Bato, 'di ba? I am not saying na kumbaga parang kumpara itong mga Duterte-aligned senators na to, mas madali yung buhay nila kaysa kay Senator Amy. Kasi sila, magpakita lang sila ng konting act of loyalty. Supported na sila talaga agad ng mga tao. 'Di ba? Pero si Senator Amy, marami siyang tangible acts of loyalty. Pero hindi pa rin siya ano-ano ng mga tao na parang, totoo ba yan? Sincere ba yan? Ganyan-ganyan. Mga ganong etchos. Si Alan Peter Cayetano nga di ba missing in action si Alan Peter Cayetano for the longest time? Di ba naman nagtatanong sa akin Miss Joey, di ba DDS yan si Alan Peter Cayetano? Nasaan na siya? Nung kasalukuyang binibira sa Inday sa confidential funds, nagsalita ba si Alan Peter doon? Hindi siya nagsasalita, di ba? Pero nung impeachment ni Inday, noong in-archive yung impeachment complaint kay Inday, nagsalita si Alan Peter. Biglang, wow, appreciated siya ulit ng lahat. Di ba? Sobrang appreciated siya ulit ng lahat. And that's all he did. Nag-speech lang siya. Diba? Nag-speech lang siya. Si Senator Amy, ang dami niyang mga acts that are actually actions of loyalty. Pina-investigate niya yung People's Initiative. Diba? At yun, talaga, nabisto yun. Napigilan yung People's Initiative. Hindi nangyari yung People's Initiative. And that is something that PRRD doesn't want also. Aside from that, yung kidnapping ni PRRD. Diba? Of course, Amy Marcos is not perfect, no? Just like any other senator. Huwag muna kayong yung parang yung sobrang high standard na para kayong merong gold standard dyan. Wala namang gold standard sa Senate. Diba? Ang sinasabi ko dito is that sa part ni Senator Amy, no matter what she does, she is always going to fall short sa trust ng mga tao. Lagi siyang pinagdududahan. Kaibigan niya si Inday, in-endorse siya ni Inday. People still cannot trust her. Diba? Dapat maging proud si BBM sa pagkakaroon ng Ate Amy. Actually, sa totoo lang, how I wish we all have ate like Senator Amy, who's not going to outshine the brother, kasi she allowed her brother to shine on his own Diba? Sinuportahan niya, kahit visit siya, sinuportahan niya, naging presidente and everything, ganyan-ganyan. Diba? So parang, ang hirap, sobrang hirap talaga ng posisyon niya. He's going to trust her 100% because of the predicament that she is in. But be that as it may, she was able to stay afloat kahit ng 2025 election, kung di ka na she barely won the election, diba? Pero at least kahit pa paano, she still managed to win, diba? So ibig sabihin talaga yung bakla, malakas din talagang dumiskarte. May rin talaga, kumbaga marami pa rin nakakakita sa kanya na valuable political figure. So she still won the election in 2025.
But sabi ko nga, parang ang hirap ng lagay ni Senator Amy kasi ang taas ng expectation sa kanya eh. Biruin mo, para paniwalaan siya ng mga tao, kailangan niyang itakwil yung pamilya niya. Diba? Kailangan niyang itakwil yung pamilya niya. Meron bang ganong standard doon sa ibang mga politiko? Walang ganon sa ibang politiko eh. Walang ganong klaseng requirement. Sabi ko, ang tindi rin ito ng ginawa ni Senator Amy. And nung umakyat siya sa INC at nag-speech siya sa INC, she actually was very, very vulnerable. She was very, very vulnerable. And she was there not as a politician. She was there as an ate and a daughter. So sabi ko, grabe rin talaga itong tapang ni Senator Amy. Ano talaga, hands down talaga. At naawa ako sa kanya kasi in order for her to be believed by anyone, she even have to walk away from power. Alam mo yun? Kasi sabi na yun, ay, art of war lang to, ineme, box, walang war. Walang art of war doon kasi nga ginive up niya lahat eh. Ang sabi nga niya, umuwi tayo, aalagaan kita. 'Di ba? Umuwi tayo, aalagaan kita. She is willing to walk away from power. To be honest, ako, I want Senator Amy to, to do what she did. Pero sa totoo lang, hindi ko ina-expect na gagawin niya. Hindi ko ina-expect na gagawin talaga yun ni Senator Amy. Ang ina-expect ko, yung parang pabebe pa rin, yung parang, sige, sasabihin ko, drug addict yung kapatid ko, sasabihin ko, visit ka, kawawa na ang Pilipinas. Pero yung, hindi ko ina-expect na merong punch. Kasi parang, iniisip ko, gagawin niya yon pero for compliance purposes lang. Alam mo yon? So that, yung pwesto niya, para maging still winnable senator or whatever, andun lang siya. Hindi siya mananalo, pero hindi siya magiging ultimately loved by the people. Diba? So parang I felt, sabi ko, alam mo yung ginawa ni Senator Amy dun sa INC, that is greatness. That is greatness. Ang dinademand ko nga lang kay Senator Amy is to be reasonable. 'Di ba? Sige, tawagin mo na yan. Pag-resignin mo na yung kapatid mo kahit malasado. 'Di ba? At least kahit paano makakatulong pa rin naman yan kahit paano. And to be reasonable, if you are a politician and you are a reasonable person, bakit mo gagawin yung ginawa ni Amy sa INC nung isang araw? Hindi mo gagawin yun. Kasi kung reasonable ka, dun ka lang sa winnable ka, okay? Winnable ka, and then, you exhaust all possible privileges that you can get out of the remaining time that your brother is the president. That the brother is president. Yun ang gagawin ng isang reasonable politician. Diba kasi ang politician, ang isip niyan, parang kang Lito Lapid. Diba bakit ka makikipag-away sa Senado? Pwede naman tahimik ka lang, tapos mananalo ka pa rin sa eleksyon. Diba? And she gave everything away that night. She laid down everything and give everything she have. Dahil, after that, awayin ka ng pamilya mo. Diba? Aawayin ka ng bonggang-bongga ng pamilya mo. And they are going to double down on you. Hahabulin ka nila, kakawawain ka nila. Paano yung anak mo na barkada ni, paano yung anak mo na barkada ni Sandro? Diba? She might also hate you for that. He might hate Amy for that also. I don't think it's greatness. It is more of an ultimate sacrifice. Well, you cannot, when you sacrifice, especially for this one, diba? Not everyone can really do that, walk away from power. Not everyone can do that. I think that's greatness. And hindi ako nag-expect ng greatness from Senator Amy. Hindi ako nag-expect ng greatness sa kanya, to be honest. I expect Senator Amy to be a politician. And it was not, I wasn't really expecting that she is going to take that route of sacrifice. And that sacrifice for me is greatness. Diba? O ngayon, anong nangyayari after sabihin yun ni Amy? Is it enough para patanggal yung kapatid niya? She is actually already out in the open. She is a free target, maybe by the Americans, maybe by the her family, herself. Target na siya. Do-double down na yung atake sa kanya niyan for sure. That is obligation, not greatness. No one's obligated to sacrifice for you, Mr. Cloud. No one's obligated to sacrifice for you. Hindi kailangan magsakripisyo ng kahit sinong tao para sa inyo. So sakit kasi for me, yung ganong klase na ganong klaseng line of thinking. Well, I haven't said this story. Pero kasi before nangyari ito,
Hindi ko na lang sasabihin yung context, ano? Hindi ko na lang sasabihin yung context. Pero, meron kasing nasabi si VP. Hindi to involve si Amy, hindi involve si Senator Amy dito, ganyan. Parang, it was really more of a policy decision, alam mo yon. It was really more of a mindset na parang nauwi sa si VP is going to do everything for the country, even if she has to sacrifice her own, her own family. And for me, that's greatness. Yung mga ganong klaseng leader who can think of their country. Kasi ganyan si PRRD, who can think of their own country first. Naiisipin nila yung loyalty nila to the country bago yung loyalty nila for the family. Kaya nung sinabi yun ni Senator Amy, naintindihan ko na kung bakit sila magkaibigan ni Inday. Gets nila yung isa't isa dun sa part na yun. Yung they take seriously yung loyalty to God, loyalty to country, loyalty to family, loyalty to self, and to other groups. No choice siya madadamay siya sa kapatid niya. Dinamay na nga niya. Kaya nga pati siya, willing siyang mag-walk away sa power. At yung pag-walk away niya, damay na nga siya. At wala naman siya makukuha doon. Ano makukuha niya pag nag-walk away siya sa power? Anong makukuha niya pagka, di ba? Para saan pa? Kasi, kunwari, ito. Sabihin din kasi, dito, Amy Marcos is 71 years old. 71 years old si Amy. So ngayon, si Amy is going to be a senator until 2031. Diba? 2031. So ibig sabihin, set na si Amy ngayon. So hindi kailangan ni Amy na magpabango sa kahit sino sa inyo kasi pagdating ng 2031, hindi na siya eligible for re-election. Diba? So kung kunwari ngayon, yung ginawa niya sa INC, magpapabida siya. Bakit? 71 na si Amy. 70 na yan si Amy. 70, 71, parang ganun. Majonda na siya. Majonda na si Amy. Majonda na si Amy. So ngayon, pagka natapos yung term niya as a senator, 76 years old na siya. So ngayon, kung sasabihin niya, hindi, wala na. Kasi meron pa kasing ambisyon yan or whatsoever. At 76 years old, unless she's going to live as long as Enrile. Meron pa siyang 25 years. Diba? Para magpolitika-politika. But even Enrile, nag-retire na siya sa politics nung nung early 90s niya diba? Wala na siyang, yung 2025 election, senador siya hanggang 6 years yun. After nito, na senador siya, bababa siya, 76 years old. What is she going to run for? Another senatorial? Hindi siya po pwedeng tumakbo as a senator. Barred na siya for running. Diba? Barred na siya for running. Ngayon, is she going to run as a vice president or president 2031? Hindi naman yun, wala na midterm election yun. Or unless, sa 2028, meron siyang ambisyon. Diba? 70 pa lang daw si Sen Amy. Yeah, miski na majonda na siya, diba? Majonda na siya. Ayun. So parang sa akin kasi, yung mga tao, qualify ko lang yung sinasabi ko, na parang, baka sabihin niyo, masyado ka naman gina-glorify si Sen Amy. But she deserves it. She deserves it. Sa totoo lang. She deserves to be... Naawa lang rin ako sa totoo lang. Kasi tangina rin to nung tong babaeng to. Grabe rin yung pinagdaanan nito sa politics in such a way that you were never taken seriously as an ally. Kasi nga parang, Marcos kay, ganyan-ganyan. Diba? But if you're going to look at the loyalty acts of Senator Amy, lahat ng ginawa niya na align doon sa politika ni PRRD. And pagtabihin mo yung ibang mga political figure na Duterte align, kung ano yung ginawa nilang loyalty acts, sino yung mas maraming points? Pero sino yung hindi niya pinagkakatiwalaan? Si Amy pa rin. She has to work 4 times as hard as other politician just to get your approval. And no other politician is put in that kind of situation except her. So kaya for me, when she did something like this, because your standard is so high. Para makuha ni Senator Amy ang approval from you, grabe yung standard na sinet ng taong bayan sa kanya. Diba? Well, and hindi siya nag-pity party doon na parang tangina dugas bakit ang ganito. Hindi siya nag-pity party doon. Lumaban siya. She did what is expected and beyond. Ganon. What did she call for? All Amy did is to tell the story of her hesitance and be in her shoes. Pinapagresan niya na nga yung kapatid niya.
Pinapag-resign niya yung kapatid niya, pinapauwi na nga niya, tama na, uwi na nga lang daw sila. I-rehab niya yung kapatid niya. Sasamahan niya yung kapatid niya, focus sila sa health ni Bongbong. Tapos, alis na sila, tama na. Sabi ni Win, sorry pero nandun pa rin ako sa hindi ako fully nagtitiwala sa kanya. Well, it's up to you, no? Pero you have to recognize the facts. Sabi ko nga, ano yung mga loyalty actions ni Senator Amy kumpara doon sa mga loyalty acts ng ibang mga senador na pinagkakatiwalaan mo? Sino mas maraming action ng loyalty? Sino yung mas maraming action ng loyalty? Galit ka kasi Marcos. Okay, but that's just name. It doesn't translate into action. Yun lang yung standard mo kasi Marcos pa rin siya. O hindi ka nag-iisip. Sino yung may pinakamaraming ginawa na political moves na aligned sa Duterte kind of politics? Amy Bato? Amy Bongo? Amy Alan Peter Cayetano? Amy Senator Robin Padilla? Kahit nga si Robin Padilla, believe siya kay Senator Amy eh. You compare. And then at the end of the day, I'm telling you, it's Amy. Kaya nga hindi ko matras si Amy ng bonggang-bongga nun. Kaya nga hindi ko kayo masamahan sa pagkagalit kay Amy nun eh. Kasi nga, ganun ako tumingin ng politics, tinitingnan ko yung result.